Totoo kaya? Ang pagkakamali na ito ang nagdala sa kanyang error number 3. Ang maling akala niya na nagpunta sa Nob si David sa third day of the month. E-plot po natin ito para mas makita natin ang pagkakamali na ito. Ang akala niya ang first day ng new moon day ay ang first day of the month. At ang second day ay ang second day of the month. At ang akala niya ay third day ng month. Nagpunta si David sa Nob upang makipagkita sa priest na si Ahimelech. Imposible po na ganito ang New Moon Festival Days. Dahil ang New Moon Days ay hindi kasama sa working days. Napatunayan na po natin sa naunang video na ang 7th day Sabbath ayon sa Biblia ay laging natatapat sa 8th day of the month. So kung ang tatlo and day of the month ay part pa ng New Moon Festival ay kukulangan ng bilang ang 6 working days. Kaya malinaw na mali ang pananaw na ito. Ito po ang tama ayon sa banal na kasulatan, gaya na napatunayan na natin sa naunang video. Pero sa ngayon ay ipagpatuloy po muna natin ang kanyang pagkakamali upang makita natin ang iba pa niyang pagkakamali. Akala niya at ipinagpipilitan niya na ang araw na nagpunta sa Nod si David ito ay araw ng pagpapalit ng shewbread. Ang maling akala niya na ito ay dulot ng wrong interpretation niya sa wrong translations ng KJV. Kung ito lang aasahan mo at babasahin ay mukhang sa araw nga na ito napalitan ang shewbread kaya pwede na itong kainin. Pinalitan ba talaga ng bago ang shewbread sa araw na dumating si David sa Nob? Malalaman natin yan. Tingnan po natin sa pagkakasulat ng King James Version ang 1 Samuel chapter 21 verse 5. Pansinin na ang the bread sa talatang ito ay italicized o pahilos. Gaya ng paliwanag natin kanina na kapag naka-encounter kayo ng ganito sa Bible ay iyan ay palatandaan na wala ito sa original Hebrew. Ibig sabihin, idinagdag lang po ito ng mga translators. Sa katunayan ay halos lahat ng Bible translations ay walang bread o tinapay na nabanggit sa 1 Samuel chapter 21, verse 5. Maging old translations o modern translations man. Sa halimbawa natin dito ay tanging ang King James Version at New King James Version lang ang may nababanggit na bread. Ano kaya sa tingin ninyo mga kababayan? Ang patunay kung bakit wala ito sa karamihan ng translations ay dahil kung titingnan sa Hebrew Scriptures ay wala naman bread na nakasulat. Narito ang isang halimbawa ng Hebrew-English Bible Interlinear. Wala po mababasa dyan na bread o lakem o matzah. Kaya kahit sa Tagalog translations ng Biblia ay walang mababasa na tinapay sa talatang ito. Gaya ng mapapansin sa ang dating Biblia na salin at gayon din sa Magandang Balita Biblia. Ito ay dahil aminado sila na nagkamali ang KJV kaya itinama na nila dito ayon sa context ng Hebrew Scriptures. Sa talatang ito ay hindi ang tinapay ang subject matter na ipinapaliwanag, kundi ang purity ni na David bilang qualification na makakain sila ng sacred bread, dahil para lamang ito sa mga priests na pagkain. Matatandaan na si David ay humingi ng tinapay na makakain. At ang sabi ng priest ay walang anumang common bread doon at ang mayroon lamang ay ang sacred bread. Hindi ito dapat nakainin ng karaniwang tao pero bilang human consideration dahil sina David ay nagugutom mula sa paglalakbay kaya sila pinagbigyan sa isang kondisyon. Iyon ay kahit man lang sa hindi muna pagsiping sa mga babae. Si David ay nagpaliwanag na kahit sa karaniwang lakad nila ay hindi sila sumisiping sa mga babae. Kaya lalo na ngayon na hindi karaniwan ang lakad nila. Pero ang ipinapaliwanag na banal sa talatang ito ay hindi ang tinapay kundi sina David upang maging karapat-dapat sila na kumain ng banal na tinapay. Kaya binigyan si David ng shewbread na makakain nila ayon sa 1 Samuel 21, verse 6. Pero ipinagpipilitan nga niya na ito daw ang araw na pinalitan ang shewbread.
Kaya mag-review tayo tungkol sa Torah para sa shewbread. Ang tawag sa Hebrew sa shewbread ay lechem hapanim na ang literal meaning ay bread of faces dahil ang ibig sabihin ng panim ay faces o mga mukha. Pero ang ibig sabihin talaga ay the bread before the presence of Elohim. Ang pane o panim ay ginagamit sa expression na before the Elohim. Ibig sabihin talaga ay sa harapan ng Elohim o in front of Elohim. Kaya tinawag itong the bread of presence. Ito ay tinapay na nakadisplay sa harapan ng Elohim. Ang harapan ng Elohim ang siyang kabanal-banalang dako ng tabernacle. Dahil ito ay display bread kaya siguro tinawag ito sa German translation ni Luther na Schaubrot na ang ibig sabihin ay showbread o shewbread, na sinundan naman ng Tyndale at KJV translations. Ipinakita niya ang bahagi ng Torah na nagpapaliwanag tungkol sa shewbread. Sa Leviticus chapter 24 verses 7 to 8. At tama naman siya na ito ay pinapalitan lamang tuwing araw ng Shabbat. Ang Leviticus 24 ay tungkol sa mga sari-saring tagubaylang tungkol sa kaayusan ng tabernacle. Kasama na dito ang bread for the tabernacle o shewbread. Ayon sa verse 5, ito ay gawa mula sa mainam na harina na 12 pirasong tinapay. Ayon sa verse 6, ay inilalagay ito sa isang ginintuang mesa sa harap ng Elohim at inaayos sa 2 tumpok na may 6 na tinapay na patong bawat tumpok. Ayon sa verse 7, ay may inilalagay na pure frankincense na katabi ng bawat tumpok. Upang ito at kasama ang mga tinapay ay magsilbing memorial portion bilang food offering para sa Elohim. Ayon sa verse 8, ito ay papalitan ng priest bawat Sabbath. Ito ay mula sa Israel bilang tipan sa magpakailanman. Now watch this. Ayon sa verse 9, ito daw ay para kay Aaron at ang kanyang mga anak, bilang kanilang pagkain na makakain sa loob ng banal na dako. At pambihira ang tinapay na ito dahil hindi napapanas agad. Pinatutunayan din sa 1 Chronicles 9 verse 32 na tuwing Sabbath nga ito pinapalitan. Isa itong exemption dahil bawal mag-bake kapag araw ng Sabbath pero hinahayaan ng Elohim na mag-bake ng shewbread ang mga priests tuwing Shabbat. Pero may mga nagsasabi na ito ay ginagawa na on the 6th day pa lang. Ang sinasabi na prepare ay arrangement lang o pagsasaayos ng shewbread at hindi ang pag-bake. May punto naman. Ito ang tinapay na kinain ni David nang magpunta siya sa Nod. Kaya lang ang tanong ay anong shewbread ang ibinigay at kinain ni David. Suriin po ulit natin. Kailangan na malinaw sa atin ang lahat tungkol sa shewbread upang makita natin ang katotohanan at hindi tayo malinlang ng mga polihis na aral. Kinakain na ba kaagad ng mga priests ang bago na shewbread sa mismong araw na inihandog ito? Hindi po. Nananatili ito sa golden table of shewbread sa loob ng 6 days para palitan sa 7th day Sabbath ng bago na naman na shewbread. Kaya hindi kailangan na ang pagkain ng shewbread ay natatapat sa Shabbat o sa araw ng pagpapalit ng shewbread. Walang kaugnayan ang pagkain ng shewbread sa Sabbath o sa araw ng pagpapalit o paghahandog. Ngayon ay dumako naman tayo sa lumang shewbread na pinalitan o inalis mula sa golden table. Ano ang ginagawa sa inalis na lumang shewbread? Ayon sa Torah ito ay kakainin ng mga priests. Isang araw lang ba nila ito kakainin? Maaari po na maubos ito ng mga priests sa isang araw pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Malalaki po ang mga tinapay na ito. Matatandaan na ayon sa Leviticus 24, verse 5, ang bawat tinapay ay 2/10 ng ephah ang bawat tinapay. Ang isang ephah ay may 10 omer na sukat. Kaya ang 2/10 nito ay 2 omer. Mga 5 liters po yan sa modern measurement. Ganyan po kalaki at kabigat ang isang tinapay na shewbread. Mahihirapan na ubusin ng isang tao yan sa isang araw. Ang 6 loaves na arrangement ay isang pahiwatig din na maaari itong kainin sa loob ng 6 working days habang naghihintay ng new bread pagdating ng 7th day. Kung ang priest ay hindi aalis sa tabernacle sa loob ng 1 o mahigit sa 7 araw, ay hindi siya magugutom dahil may tinapay araw-araw na makakain. Bukod sa hindi lang naman ang shewbread ang pagkain doon. Ang ibang mga priests naman ay may ibang sources ng pagkain. Matatandaan na may tinatawag na Levitical cities o cities of refuge. Kasama sa loob nito ang mga sakahan at hayupan.
Ito po ang ibinigay kay David ng priest at sa ganoong katotohanan ay hindi kailangan na araw ng Sabbath ito kinain ni David. Espesyal ang tinapay na ito kasi hindi nasisira agad. Kaya kahit 6 to 7 days na kainin ng mga priests ay uubra pa. Malinaw na ang ibinigay kay David ay luma na shewbread na inalis sa harapan ng Elohim. Kaya hindi naman kailangan na Shabbat magpunta dahil pwede naman ito kainin kahit anong araw. At pwede naman na sa mga nakaraang araw pa ito inalis o pinalitan. Kung titingnan kahit sa KJV ay ang sabi ay in the day when it was taken away. Napagkakamalan ito ng iba na ang ibig sabihin ay ang mismong araw na yon na pagpunta ni David. Pero hindi po ganoon. Ang ibig sabihin ng KJV dyan ay sa araw na ito ay inalis. Ang araw na yon ay ang nakaraang Shabbat. Not necessarily na Sabbath ang araw na yon na pagpunta ni David. Ang maling akala na yan ang dahilan kung bakit sa isang Tagalog translation ay sinasabi na ito ay pinalitan sa araw na yon. Subalit kung titingnan sa ang dating Biblia, na salin, ang pagkakasalin ay upang lagyan ng tinapay na mainit sa araw ng pagkuha. Mas tama ito dahil walang sinabi na ito mismo ang araw ng pagkuha, at bagkus ay may sinasabi lang na araw ng pagkuha. Kung titingnan sa Hebrew-English interlinear ay ganoon din ang sinasabi. Malinaw na ibang araw ang pagkuha sa lumang tinapay kaysa sa araw na nagpunta si David. Halos lahat ng English Bible translations ay ganoon ang sinasabi. Walang nagsasabi na yun mismo ang araw na yon. Kaya ang akala na nagpunta si David sa araw ng pagpapalit ng tinapay ay isang mahina at makitid na pagkaunawa sa kasulatan. Baka po isipin ninyo na opinion lang yan ng channel na ito, kaya tumingin po tayo sa mga encyclopedia. Ayon sa Wikipedia, ang kinakain ng mga priests ay ang luma na shewbread na inalis. Ito daw ang ibinigay kay David sa pakiusap nito. Baka po duda kayo sa Wikipedia, kaya tumingin tayo sa credible na encyclopedia, gaya ng Britannica. Ayon sa Britannica, ang inalis na shewbread ang kinakain ng mga priests, at minsan daw, sa isang emergency, ay pinakain ito kina David. Kung sa tingin ninyo ay hindi naman religious authority ang Britannica, kaya tumingin tayo sa Jewish Virtual Library na ang source ay ang Encyclopedia Judaica. Ayon dito ay ang ibinigay daw ng priest na si Ahimelech kay David ay ang lumang tinapay na inalis sa harapan ng Elohim sa nakaraan. Hindi daw ito inalis sa araw na nagpunta si David at humingi ng tinapay. Ayan, malinaw po na ang lumang tinapay ang kinain ni na David at hindi ito naganap sa araw na pinapalitan ang tinapay o araw ng Sabbath. Kaya, certified wrong po ito mga kababayan. Kaya wrong na naman ang proof text niya. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.